hirap ng pamumuhay sa desyerto ay napapatunayan sa kakaunting bilang ng mga hayop na naninirahan dito. Kailangang makatiis sa init sa buong araw at lamig sa gabi. Higit sa lahat, matutong mamuhay sa paraang limitado ang pagkukonsumo ng tubig. Dahil nga ang karaniwang kaalaman na natin ay lahat ng buhay nakadepende sa tubig. O lahat nga ba? Tingit sa kaalaman ng nakararami, may hayop pala na hindi dumidepende sa tubig. Hindi totoo sa kanila ang mga katagang water is life. Ipinakikilala ang mga kangaroo rats. Hindi sila mga kangaroo at hindi din sila mga typical na rats na alam natin. Sila ay mga rodents na kalahi lang din ng mga daga at kamukha ng mga ito kaya sila ay sa ganito rin tinatawag. Kakaiba ang pag-adjust ng mga kangaroo rats sa paninirahan nila sa desert. Kung ang ibang hayop ay nagtitipid at nag-iimbak ng tubig sa katawan, ang mga rodents na ito ay tinatransform ang fats na nakukuha sa kanilang usual na pagkain into water through digestion. Ang regular na diet nila ay mga dry seeds. Tinatayang nakakapag-extract sila ng approximately 1 drop of water from 2 dry seeds. So technically, they still need water pero hindi nila ito kinukuha sa kanilang environment na ipuproduce ito ng kanilang sariling katawan. Dalubhasa ang mga kangaroo rats sa pamumuhay sa desyerto. Ang kanilang katawan ay equipped with body parts para mabilis na maka-escape from predators. O di kaya'y gumagamit sila ng freeze mode defense mechanisms, paraan para hindi sila madetect ng kalaban through total body stillness. Sadyang may paraan ang mga hayop para makasurvive. May mga features sila sa katawan intended for specific use according to the demands of their natural habitat. Ito ay mga dagdag na patunay na hindi by accident ang existence ng mga living creatures sa mundo. They are all purposefully created by the Almighty, and their unique features and distinctive qualities, like that of the kangaroo rats, simply showcase the wonders of creation.